Ate, ako na magligpit dyan. Sige, pumasok ka na. Lunes ngayon matrapik. Matrapik pala ngayon. Sige, ikaw na ang bahala dyan. Pasensya ka na. Ikaw na magligpit ng kalat ha. Sabi pa ng ate Mela niya. Nakatira ako sa aking ate na bagong kasal lamang. Meron silang inuupahan na isang bahay. Kasama namin dito ang kanyang asawa na si Kuya Jerry at kapatid nitong si Kuya Romy. Si ate ay pumapasok sa isang opisina sa Makati. Si Kuya naman ay sa restaurant, kaya madalas sa gabi ang pasok nito, si Kuya. Romy naman, nakakatandang kapatid ni Bayaw, ay pumpasok sa isang construction na malapit lang din doon. Pinatira ni Kuya ang kapatid niya doon para hindi araw-araw umuwi sa Bulacan kung saan doon nakatira ang pamilya ni Kuya Romy. Dito na rin ako pinatira ni ate pansamantala. Isinama niya ako after nila ng kasal. Hanggang second year college lang ang inabot ko. Napasama kasi ako sa mga kaklase ko noon na mahilig sa barkada. Kaya nabuntis ako ng aking mga kasama sa inuman. Pero si Gerald na classmate ko lang ang nakilala ko noon dahil sa kalasingan ko. Kaya siya ang itinuro ko noon. Ayaw ako panagutan ni Gerald. Kahit na nag-usap-usap na sila ng magulang namin, hindi lang masabi ni Gerald na marami sila noon. Kaya hindi ko na rin pinilit pa, nagsisi ako, hindi talaga ako naglalabas ng bahay. Sermon mula kay nanay at tatay ang araw-araw ko na naririnig. Maging kay ate ay hindi ako nakaligtas. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Kung sino pa raw ang bunso at lahat ng gusto ay naibibigay ni nanay at tatay, ako pa raw ang matigas ang ulo. Totoo naman, talagang pinatigas ko ang aking ulo. Sinadya ko talaga iyon dahil ayaw maniwala sa akin ni nanay. Gumagawa lang daw ako ng istorya. Meron kasing ginawa ang tito ko noon na kapatid ni nanay. Sinabi ko sa kanya iyon noon, pero sabi ni nanay, wag daw akong gumawa ng kwento. Napakabait daw ng tito ko na kapatid niya. Si tito kasi ang tumutulong sa amin sa gastusin sa bahay. May maganda kasi trabaho ito at malaki ang sweldo. Pero walang asawa. Matandang binata at doon nakatira sa amin. Dahil sa hindi pagpansin ni nanay sa sumbong ko, hinayaan ko na lang na paulit-ulit si tito. Hanggang sa nasanay ako at nagustuhan ko na rin, naging mas malapit ako lalo kay tito. Nakita iyon ni nanay, kaya mas lumakas ang paniniwala niya na nagsisinungaling ako. Dahil si tito ang unang nagparanas sa akin, marami ako natutunan sa kanya. Minsan ako na talaga ang naghahanap at gumagawa ng paraan. Kaya maging sa mga classmate ko noon na mahilig sa pag-inom ng alak, sumama ako. Para akong nakakawala sa kulungan kapag kasama ko sila. Masayang masaya ako. Lahat ng gusto nila ibinibigay ko dahil sa mga natutunan ko kay tito. Hanggang sa dumating nga sa puntong nabuntis ako ng grupo at wala ni isa man sa kanila ang umamin. Simula noon, doon ko naramdaman ang pagkakonsensya. Maling-mali pala ang aking ginagawa. Doon na ako nagising sa katotohanan, kaya nahinto ako sa pag-aaral. Walang araw na hindi ako nakakarinig ng sermon ni nanay at tatay. Si tito na lang ang aking kakampi, siya na lang ang nagko-comport sa akin. Dala na rin siguro ng stress ko at madalas na pagkulong sa bahay. Hindi na rin ako kumakain, galit ako sa sarili ko. Sabi nila nagkaroon daw ako ng depression. Kaya 3 buwan lang ang aking pinagbubuntis, nawala na ito. Hindi ko man kagustuhan na mawala iyon, pero sa isang banda, natuwa ako. Nangako ako na magbabago na. Hindi na muling ulit pa, ipinakita ko kina tatay at nanay ang pagbabago ko. Iniwasan ko na rin si tito. Kahit na kami lang sa bahay minsan ang naiiwan, sinabi ko sa kanya na ayaw ko na at kung magpipilit siya, magsusumbong na ako. Kaya tumigil na rin si tito sa pangulit sa akin, hanggang sa ikasal nga si ate sa amin. Masayang masaya silang lahat. Kitang-kita ko kay ate ang tuwa. Saksi ako sa sumpaan nila ng kanyang asawa, Ate Sana. Katulad din ni kuya ang mapangasawa ko, sabi ko kay ate, matapos ang kasal nila, kaya dapat magbago ka na. Isipin mo ng kinabukasan mo.
Sumama ka sa akin doon sa Maynila para naman makaiwas ka sa mga barkada mo dito. Natuwa ako sa sinabi ni ate. Sigurado na makakalimot na ako at makakalayo sa akin ng barkada na may masamang impluensya sa akin at saka kay Tito na rin. Ang bait naman ng hipag ko, ang sipag pa. Hayaan mo sa sweldo ko. Lilib kita, ano ba gusto mo kainin? Kahit ni kuya, ang aking bayaw, ikaw na ang bahala kuya. Mahiyain pala itong kapatid mo. Sabi pa ng bayaw ko, ang asawa ni Ate Mela. Simula kasi nang isama nila ako sa bahay nila, ako na ang naglilinis at naglalabas sa kanila. Ako na rin ang nagliligpit ng kwarto nila. Nagmamadali kasi si ate sa pagpasok sa umaga. Kaya sinasabihan ko na lang na iwanan na lang ang mga kalat dyan at ako na lang ang bahala. Si kuya naman na asawa ni ate dahil madalas sa gabi ang pasok. Siya ang naiiwan na tulog sa kwarto. Minsan, pumapasok ako sa loob kahit na andoon si kuya at tulog para kunin ang labahan nila. Doon nakikita ko si Kuya Gary na nakadapa na natutulog. Naka-boxer short lang ito. Palibhasa walang bisyo si kuya at laging nasa gym kapag walang pasok. Nakikita ko talaga ng muscle niya sa hita at braso. Minsan natitigilan ako at hindi ko maiwasan na mapatingin kay kuya. Napakaswerte nga naman ng ate ko sa asawa niya. Kung titingnan mo nga sila, hindi sila bagay ni ate. Mataba kasi si ate at medyo maitim pa. Tinutukso nga doon sa probinsya namin. Pinikot raw ni ate si Kuya Jerry. Pero parang hindi naman totoo dahil nakikita ko na mahal ni kuya si ate. Siguro kasama na rin ang maayos na katayuan ni ate sa buhay at may maayos na hanap buhay. Si Kuya Jerry naman ay dating security guard doon sa opisina na pinapasukan ni ate. Simula nang magkaroon sila ng relasyon, lumipat si kuya ng ibang trabaho. At doon nga ito. Sa restaurant pumasok bilang waiter. Kapag nakikita ko si Kuya Jerry, naalala ko tuloy si Tito. Ang kapatid ni nanay, naiinggit ako kapag nakikita ko na yakap-yakap niya si ate at masaya silang kumakain. Minsan iniisip ko na sana, minsan ako naman ang nasa bisig ni Kuya Jerry. Sorry, akala ko walang tao. Bakit hindi mo kasi nilock? Biglang sabi ni Bayaw na magbukas ng banyo at nasa loob ako naliligo. Maging ako ay nabigla din. Hindi ko pala na-lock ang pinto, napasigaw pa ako ng kaunti sa gulat. Pero ang isang napansin ko, nagulat man si Bayaw, pero saglit siyang natigilan. Nakita ko ang mga mata niya na napatingin sa akin, lalo sa aking harapan. Pagtingin ko sa kanyang mga mata, nagkabanggaan. Ang aming tingin, ilang segundo rin iyon, parang bang saglit na tumigil ang aking mundo sa mapupungay na mata ni Bayaw. Pasensya ka na, nagmamadali kasi ako, sabi pa ni kuya, sabay na sinara muli ang pinto. Paglabas ko ng banyo, nakita ko si kuya na nakaupo sa lamesa at kumakain. Wala akong imik, maging si kuya ay tahimik, parang nagkailangan kami bigla. Kuya, dumating ka na pala, kain tayo. Biglang sabi ni Bayaw nang dumating naman ang kanyang kuya Romy na kasama namin na nakatira sa bahay. Alas 5 na kasi na ng hapon iyon at naghahanda na si Bayaw para pumasok sa trabaho. Sakto may dala akong merienda dito. Nakita ko na tinda doon malapit sa construction, kaya bumili ako. Dea, kain tayo. Kuha ka rito pag-aalok ni Kuya Romy. Lumapit naman ako at kumuha ng bananakyo na dala ng kapatid ni Bayaw. Umupo rin ako sa tapat ni Kuya Romy. Sa tabi ko naman si Kuya Jerry na aking bayaw. Tea, ilang taon ka na nga ba? Gusto mo ba magtrabaho? Naghahanap kasi si engineer ng sekretary. Wag na kuya, mag-aaral yan dito. Baka tama rin na magpatuloy sa college kapag nagtrabaho. Sabi ni Bayaw sa kuya niya, okay lang sa akin kuya, habang walang pangpasukan. Para kahit paano makaipon ako. Sabi ko naman, magpaalam ko muna sa ate mo. Baka hindi ka payagan, sabi pa ni Bayaw. Habang nagsasalita si Bayaw, napansin ko naman na patingin-tingin sa akin si Kuya Romy. Medyo nailang tuloy ako. Kuya Romy, bakit may dumi ba sa mukha ko? Biglang tanong ko. Wala naman, naalala ko lang kasi ang dating nobya ko noon. Pareho kasi kayong may nunal sa kaliwang pisngi. Ikaw kuya, hindi mo pa rin nalilimutan si Imelda. May asawa ka na at anak. Huwag mo na isipin yun, may asawa na rin yun. Tila ba pang aasar ni Bayaw sa kuya niya? Makabihis na nga,
Sagot naman ni Kuya Romy, sabay alis at punta doon sa kwarto niya. Suot pa kasi nito ang uniform niya sa construction. Simula nang mangyari na makita ako ni Bayaw sa banyo, para bang kahit nakatalikod ako. Pakiramdam ko, nakatingin pa rin siya sa akin. Minsan nahuhuli ko siya na napapasulyap, lalo na kapag kami na lang sa bahay. Hindi ko naman maipaliwanag bakit parang natutuwa ako, lalo na kapag pinupuri ako ni Bayaw. Sasabihin niya, masipag daw ako, maputi at maganda. Hindi raw tulad ng ate ko na tamad magkikilos, kaya naipon ang mga pats sa katawan. Isinasama kasi ni Bayaw si ate sa gym, pero ayaw naman nito. Mas gusto pa ni ate na matulog na lang, kaya kapag day off, tanghali na ito magising. Tapos pagkagising, order ng milk tea at hamburger at sabay kaming kakain. Hindi rin ako pinayagaan ni ate na magtrabaho. Dea, aalis ako mga 3 days, may seminar kasi sa office. May mga laman naman yung ref, magluto ka na lang dyan. Ang bili ni ate isang araw sa akin, nagtaka naman ako sa aking sarili. Bakit parang natuwa ako nang malaman ko na hindi uwi si ate? Malamang na kami na naman ni Bayaw ang maiiwan, sabi ni Thea sa sarili, nang makaalis na ang ate Melania. Bumalik na muli sa kwarto niya si Thea total. Mamayang gabi pa ang pasok ng Bayaw niya. Matutulog muli siya. Habang nakahiga si Thea, parang hindi siya mapakali. Pakiramdam niya, may nakatingin sa kanya sa loob ng kwarto. Pero alam niya na konkreto ang paligid ng kanyang silid. Maliban lang sa kisami, lumabas saglit si Thea. Nakita niya na sarado ang kwarto ng kanyang Bayaw. Alam niya na tulog ang kanyang Kuya Jerry, mga 10:00 ng umaga. Matapos na magligpit si Thea, bumalik muli siya sa kwarto. Tulad ng pakiramdam niya kanina, parang may nakamasid sa kanya. Doon pumasok sa isip ni Thea na ang asawa ng ate niya ang magmamasid sa kanya. Pagkakataon na niya ito. Sabi ni Thea sa sarili, kaya ang ginawa ni Thea, tinanggal niya ang kanyang manipis na pantulog. Sinadya niya buksan ang ilaw. Kuya, hindi mo kailangan magmasid dyan. Hindi nakalock ang pinto. Hihintayin kita dito, sabi ni Thea na pabiro. Sabay na pinatay niya ang ilaw ng kanyang silid. Hindi man sigurado, pero kinakabahan si Thea. Ilang buwan na rin kasi siyang sa bahay ng ate niya, kaya muli niyang naalala ang kapatid ng kanyang ina. Nagtalukbong ng kumot si Thea. At lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang marinig ang tunog doorknob ng pinto. Alam niya na may tao na nagbubukas dito. Hinintay na lang ni Thea ang tao na pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Pinikit na lang ni Thea ang kanyang mga mata. Nang maramdaman ang pagdampi ng mga kamay sa kanyang hita, ilang saglit lang, napuno ng ingay at hingal ang silid ni Thea. Masaya si Thea at nakangiti habang nagliligpit ng kanyang higaan. Hindi siya nagtataka kung bakit. Mahal na mahal ng kanyang ate ang kanyang Bayaw. Alam niya na maligaya ang kanyang ate sa performance ng kanyang asawa, tulad ng kanyang naranasan. Matapos magligpit, lumabas si Thea. Dala ang mga kumot para isama sa mga labahin ng kanyang ate. Pagkakataon na niya iyon na wala siyang kaagaw sa banyo, para kahit na matagal siya maglaba, walang magiging istorbo. Kinuha rin niya ang mga kobre kama at sapi ng sofa, maging ang mga kortina. Maya-maya, dahan-dahan niyang binuksan ang kwarto ng kanyang ate. Balak niyang kunin ang mga punda sa loob para isama sa labahin, pero nagtaka si Thea. Bakit maayos ang higaan ng ate niya? Parang walang bakas na may natulog. Asan kaya ang Kuya Gary niya na kasama lang niya kanina? Lumabas siya saglit. Tumingin sa labas, nakita niya ang kuya ng kanyang Bayaw, kausap ng isang lalaki sa may gate. Ibig sabihin, hindi pumasok sa trabaho ang Kuya Romy na kapatid ng kanyang Bayaw na 50 anyos na. Biglang kinabahan si Thea. Biglang siyang pumasok sa banyo. Naligo siya at nagkuskus ng katawan. Hindi siya makapaniwala at mas lalo pang nagkatotoo ang kanyang hinala nang mag-chat ang kanyang ate na hindi umuwi ang kanyang Bayaw dahil nakipag-inuman doon sa kasama sa trabaho. Nag-alala si Thea. Mukhang hindi siya tuluyan makakapagbago dito.